May mga paaralang buhay lamang sa umaga at patay pagsapit ng hapon. Ngunit may ilan na mas nagiging gising kapag pauwi na ang lahat. Sa San Roque National High School, ang katahimikan ay hindi pahinga. Isa itong paanyaya. Dumating si Ma'am Elena Cruz sa San Roque sa panahong palaging makulimlim ang langit. Ang baryo ay tila nakalubog sa alikabok at ala-ala. Mga bahay na kahoy, kalsadang bihirang daanan, at isang paaralang nakatayo na parang napag-iwanan na ng panahon. Hindi bago kay Ma'am Elena ang pagtuturo sa liblib na lugar. Ngunit may kakaiba sa paaralang ito. Mula sa unang hakbang niya sa gate, dama niya ang bigat ng hangin. Parang may matang nakamasid mula sa mga bintana. 3 palapag ang gusali ng paaralan, ngunit 2 lamang ang ginagamit. Ang 4 palapag ay sarado, binalot ng alikabok at katahimikan. Walang malinaw na dahilan kung bakit hindi ito ginagamit. Ngunit kapansin-pansin na walang sino mang guro ang tumitingin pa itaas. Sa faculty room, bihira ang usapan. Ang mga orasan ay laging nakatingin sa iisang oras. At kapag hapon na, mas pinipiling umuwi agad ng lahat. Sa unang linggo, narinig ni Ma'am Elena ang kampana sa oras na wala nang dapat klase. Ang tunog nito ay hindi masigla, hindi rin pamilyar. Tila mabagal at mabigat, na para bang hinihila ang bawat pag-uga. Noong gabing iyon, iniisip niya kung sirang mekanismo lamang iyon. Ngunit, nang sumunod na mga araw, paulit-ulit niyang naririnig ang kampana sa parehong oras. Palaging 5:30. Palaging mag-isa na lamang siya sa silid. May mga pagkakataong tila may kulang sa bilang ng mga estudyante. Hindi nawawala. Parang hindi lang talaga sila nandoon. Minsan, may bakanting upuan. Basa ang ibabaw kahit tuyo ang paligid. Minsan, may yabag sa hallway kahit wala namang anino o sino mang tao. Unti-unting nabuo kay Ma'am Elena ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa kahit wala siyang nakikitang kasama. Isang hapon, bago tumunog ang kampana, umakyat si Ma'am Elena sa 4 palapag. Ang bawat hakbang ay may kasamang lamig na gumagapang sa mga balat. Ang hallway ay puno ng sirang kisame, lumang armchair, at pisarang hindi na nabubura ang mga marka. Sa isang silid-aralan, may sulat sa pisara, malabo. Tila ilang beses nang binura at isinulat muli. Hindi malinaw ang mga letra, ngunit malinaw ang mensahe. May babalang matagal nang iniwan. Sa paghahalongkat ng lumang talaan ng paaralan, may pangalang paulit-ulit na lumilitaw. Isang gurong namatay sa loob ng gusali. Maraming taon na ang nakalipas. Ang petsa, ang oras, at ang lugar. Lahat ay tugma sa nararanasan ni Ma'am Elena. Mas lalo siyang nabagabag nang mapansin ang pangalan sa talaan ay kapareho ng kanya. Habang tumatagal, mas nagiging pamilyar ang mga pangyayari. Ang tunog ng kampana ay hindi na nakakagulat. Ang lamig ng hapon ay tila inaasahan na. Ang paaralan ay parang nag-aayos ng sarili. Inuulit ang isang lumang schedule. Si Ma'am Elena ay unti-unting nahihirapang makaalis bago ang 5:30. Parang
may humahawak sa oras. Hinihila siya pabalik sa silid. Sa isang malakas na ulan, tuluyang nawala ang pakiramdam ng kasalukuyan. Ang paaralan ay hindi na tila gusali, kundi isang alaala na lang. Doon niya napagtanto na ang mga nangyayari ay hindi pagsalakay ng multo, kundi pag-uulit ng isang trahedyang hindi na natapos. Si Ma'am Elena ay hindi bisita sa San Roque. Siya ay bahagi ng kasaysayan neto. Taon-taon, may mga bagong gurong dumarating sa San Roque National High School. Sila ay tahimik, masisipag, palaging huling umuuwi. At tuwing alas 5:30, kapag tumunog na ang kampana, may isang guro na nananatili, hindi para magturo, kundi para maghintay ng kasunod na papalit. May oras sa isang paaralan na hindi kasama sa mga opisyal na schedule. Hindi ito nakapaskil sa bulletin board. Hindi rin binanggit sa orientation. Ngunit kapag ikaw ang huling natira sa gusali, mararamdaman mo ito. Isang sandaling tila humihinto ang lahat bago ka pauwiin. Sa oras na iyon, hindi mahalaga kung anong asignatura ang tinuturo mo. Pare-pareho kayong lahat ng hinihintay. Noong mga panahong iyon, dumating naman si Sir Marco Villanueva bilang pansamantalang guro sa isang pampublikong high school sa isang probinsya. Walang kakaiba sa unang tingin. Lumang gusali, bakanting bulletin boards, at mga pasilyong sanay sa yabag ng sapatos tuwing umaga. Ngunit may isang detalye agad siyang napansin. Kapag hapon na, biglang bumibilis ang kilos ng lahat. Ang mga guro ay hindi na nagkwekwento. Ang mga estudyante ay hindi na nagtatagal sa loob ng silid. Parang may hindi nakikitang orasan na sabay-sabay nilang sinusundan. Bilang kapalit, inatasan si Sir Marco na pumirma sa faculty logbook araw-araw. Sa una, wala itong kahulugan para sa kanya. Pangalan, oras ng dating, oras ng pag-uwi. Ngunit sa ilang pahina, may paulit-ulit na bakanting espasyo. May mga araw na kompleto ang listahan ng umaga. Ngunit sa kolom ng uwian, may isang linya na laging walang pirma. Pare-pareho ang oras. Alas 5:30. May isang silid-aralan sa ikalawang palapag na hindi ginagamit. Walang lock ang pinto. Ngunit bihirang buksan. Sa classroom, nakatala itong may advisor. Ngunit walang pangalan. Kapag tinatanong si Sir Marco, ang sagot ay palaging hindi tiyak. Parang nakasanayan lang ng lahat na may isang puwang na hindi pinupunan. Sa ikalawang linggo niya, naabutan si Sir Marco ng ulan. Mabigat, tuloy-tuloy, at parang walang balak tumigil. Isa-isa nang umalis ang mga guro, hanggang sa siya na lang ang natira sa pasilyo. Tahimik ang paaralan sa paraang hindi natural. Walang kuliglig, walang hangin. Tanging ang mahinang patak ng tubig sa bubong ang maririnig. At saka ang tunog ng kampana. Hindi ito masigla, hindi rin malakas. Isang mabagal at pagod na tunog na tila hindi para pag-uwi, kundi para magpaalala. Dala ang kaba ng pag-usisa. Naglakad si Sir Marco sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay may kasamang pakiramdam na parang may kasunod. Hindi sa likod, kundi sa paligid. Napansin niyang may mga bakas ng basa sa sahig. Kahit hindi inaabot ng ulan ang loob,
may mga yapak na papunta sa ikatlong palapag. Isang bahaging hindi nabanggit sa orientation. Ang ikatlong palapag ay tila mas luma kaysa sa buong gusali. Mas mababa ang kisame. Mas siksik ang hangin. May mga silid-aralang tila matagal nang may gumagamit kahit wala namang schedule. Sa isang silid, may mesa na may nakapatong na lumang lesson plan. Ang papel ay kupas, ngunit malinaw ang petsa. 10 taon na ang nakalipas at sa ibaba ng pahina, may pirma. Nang tumingin si Sir Marco sa relo, 5:30 na. Sa sandaling iyon, ramdam niyang may pagbabago sa paligid. Parang mas naging malinaw ang bawat tunog. Ang patak ng tubig, ang paglalangit-ngit ng kahoy, ang sariling paghinga. May pakiramdam na kung aalis siya ngayon, may maiiwan o may sasama sa kanya. Sa faculty room, bukas ang logbook. Ang pahina ng araw na iyon ay nakabukas sa kolum na uwian. May espasyo, ngunit walang pirma. Hindi malinaw kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ang oras ay tila hindi na umaandar, ngunit alam niyang may inaasahan ang paaralan. Hindi salita, kundi kilos. Kinabukasan, may bagong pangalan sa class program. Napunan ang bakanteng silid-aralan. Ang logbook ay kompleto na at tuwing hapon, sa oras na hindi binabanggit, may kampanang tumutunog. Hindi para sa uwian, kundi para sa mga gurong piniling manatili. Sa parehong paaralan, sa parehong oras, na minsan nang may isang gurong hindi na nakauwi. Tapos na, tahimik, buo, at hindi lantad ang koneksyon. Pero nandoon siya, naghihintay lang mapansin.